Nena Lopez, isang matagumpay na negosyante at milyonarya. Siya ay nakaupo sa kanyang opisina sa ika-15 palapag ng Sun Tower sa isang custom-tailored navy blue suit. Sa harap niya ay ang kanyang assistant, si Clara, na nagbabasa ng agenda para sa araw na iyon. Magandang umaga, Jan Lopez. Mayroon kang Peterson consultation sa 1:10, tanghalian kasama ang Economic Development Committee ng alkalde sa 12:12 at ang interview sa Forbes sa 3:00, sabi ni Clara. Salamat, Clara. May mga mensahe ba? Tanong ni Nena. Marami. Tumawag ang iyong abogado tungkol sa mga paglilitis sa pagkabangkarote ng mga Santos. Lahat ay natapos na. Kailangan ng iyong accountant na suriin ang ilang implikasyon sa buwis ng mga bagong acquisition. Nag-atubili si Clara. Tumawag ulit ang iyong anak. Ika-4 na beses na ngayong linggo. Tumango si Nena, kinuha ang tala ng hindi tinitignan. I hold ang lahat ng tawag hanggang matapos ang Peterson meeting. Ito ang bagong Nena Lopez, ang babae na lumabas mula sa anino at nagpakita ng kanyang tunay na kakayahan. 6 na buwan na ang nakakaraan, ibang-iba pa ang kanyang buhay. Naalala ni Nena ang retirement party niya, kung paano siya niyurakan ng kanyang manugang na si Faye. Ikaw ay mapait lang dahil mayaman ang mga magulang ko, sabi ni Faye, habang nakaturo ang kanyang daliri kay Nena. Palagi ka namang naiinggit sa aming pamumuhay. Tahimik ang buong silid at nararamdaman ni Nena ang init na umaakyat sa kanyang liig, ang hapdi ng kahihiyan. Ang kanyang anak, si Danilo, ay nakaupo lang at walang imik. Wala ka ng silbi ngayon. Tanggapin mo na lang yan at tigilan mo na ang pagsubok na makialam sa buhay namin, dagdag pa ni Faye, na tila nainip. Paulit-ulit na umalinggaw sa isip ni Nena ang mga salitang iyon. Si Danilo, ang kanyang anak na mag-isa niyang pinalaki matapos mamatay ang kanyang asawa, si Roberto, nang bata pa si Danilo. Nagtrabaho si Nena ng double shift, pinadala si Danilo sa pribadong eskwelahan kahit na ang ibig sabihin nito ay kanin at tuyo lang ang kanyang kakainin sa loob ng ilang linggo. Ang totoo, Aling Nena, nakakahiya kung paano mo sinusubukang makipagkumpetensya sa amin. Alam naming naghihirap ka sa pera. Sinabi sa akin ni Danilo ang tungkol sa apartment mo, ang luma mong kotse. Nakakalungkot talaga, patuloy ni Faye, na tila nasa entablado. Pinipilit niyang bigyan kami ng payo sa pera gayong hirap siyang bayaran ang kanyang mga bills. Nakakaawa. Nakita ni Nena ang awa sa mga mata ng mga tao, ang pag-iwas nila ng tingin. Ngunit doon, may isang bagay na nabasag sa loob niya. Hindi galit kundi isang tahimik na determinasyon. Bumuntong hininga si Nena at ngumiti, isang tunay na ngiti, hindi ang pekeng ngiti na isinusuot niya buong gabi. Faye, anak, sabi niya, malinaw ang kanyang boses. Dahil nabanggit mo ang tungkol sa pera, sa tingin ko panahon na upang pag-usapan natin ang isang bagay. Umirap si Faye. Ay nako, eto na naman. Isa na namang sermon tungkol sa pagtitipid ng piso. Pinuto ni Nena ang kanyang sinasabi, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Mabilis na pumuti ang mukha ni Faye, halos mawala ng malay. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Danilo, ngunit wala na ang kanyang kumpiyansa. Humarap si Nena sa mga tao. Alam nyo, ilang taon na ang nakalipas, kinailangan ng mga magulang ni Faye ng isang malaking utang. Halos 100 milyong piso, 100 milyon, upang maging eksakto. Nagkakaproblema sila sa pananalapi. Bumukas at sumara ang bibig ni Faye, ngunit walang salita ang lumabas. Hindi mo magagawa yan. Magagawa ko at ginagawa ko, kalmado ni Nena. Ang utang ay ginawa 3 taon na ang nakalipas sa napakababang kondisyon. 5% interes na babayaran sa loob ng 7 taon. Siyempre, sa ngayon, halos 6 na buwan pa lang ang nababayaran nila. Nakatingin ang mga tao kay Nena at Faye na tila nanonood ng isang tennis match. Imposible yan, bulong ni Faye, basag ang kanyang boses. Kinuha ni Nena ang kanyang cellphone, binuksan ang kanyang banking app at ipinakita ang screen sa mga tao. May gusto bang makita ang dokumentasyon ng utang? Lahat ay ganap na legal. Lumapit si Danilo, nakatingin ng masinsinan sa screen. Pumuti ang kanyang mukha nang makita niya ang mga numero. Ma, ano to? Paano? 121,880,600, sabi ni Nena.
Iyan ang utang sa akin ng mga magulang ng asawa mo ngayon, kasama ang hindi nabayarang interes. Naglabas si Faye ng kakaibang tunog at kailangan niyang humawak sa likod ng isang silya upang hindi matumba. Ito ay isang pagkakamali. Ikaw ay isang accountant. Nakatira ka sa maliit na apartment na iyon. Nagmamaneho ka ng 15 taong gulang na Honda. Nagmamaneho ako ng 15 taong gulang na Honda, sabi ni Nena. At, nakatira ako sa isang maliit na apartment. Ngunit alam mo ang sinasabi nila tungkol sa paggawa ng mga pagpapalagay, mahal ko. Alam mo, patuloy ni Nena, lalong lumalakas ang kanyang boses. Ang mga magulang mo ay lumapit sa akin 3 taon na ang nakalipas na desperado. Ang kanilang negosyo ay nababangkrap at kailangan nila ng kapital kaagad. Narinig nila sa mga kakilala na maaari ko silang tulungan. Umiling si Faye, malaki ang kanyang mga mata. Hindi. May pera ang mga magulang ko. Palagi silang mayroon. Sila ang nagbayad para sa kasal namin. Sila ang bumili ng bahay. Gamit ang pera ko, sagot ni Nena. Bawat piso na ginastos ng mga magulang mo sa nakalipas na 3 taon ay nagmula sa utang na iyon. Bumagsak si Danilo sa pinakamalapit na silya, maputla at litong-lito. Ngunit palagi mong sinasabi na wala kang gaanong pera. Sinabi mo na halos hirap ka lang. Sa iyong sweldo. Sinabi kong simple lang ang buhay ko, pagtatama ni Nena. Hindi ko kailanman sinabi na mahirap ako. Naging mabilis at mababaw ang paghinga ni Faye. Patuloy siyang tumitingin sa paligid na parang naghahanap ng takas. Baliw ka. Nagsisinungaling ka. Ginagawa mo lang ito dahil ikaw ay isang mapait, naiinggit na babae. Gusto mo bang tawagan ko ang mga magulang mo ngayon? Tanong ni Nena, habang kinukuha ang numero nila sa kanyang telepono. Sigurado akong matutuwa silang kumpirmahin ang mga detalye. Huwag, sigaw ni Faye, halos hysterical, at pagkatapos ay agad na binaba ang kanyang boses. Huwag mong gawin yan. Bakit hindi, anak? Kung nagsisinungaling ako, masaya akong linawin ang katotohanan. Bumagsak ang mukha ni Faye. Sa isang sandali, mukha siyang isang nawawalang maliit na batang babae sa halip na ang sopistikadong babae na sumira kay Nena ilang minuto lang ang nakalipas. Pakiusap, bulong niya. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Ngunit tapos na si Nena sa pagbibigay lugod sa mga hindi kailanman nagbigay sa kanya ng parehong respeto. Tapos na siya sa pagtrato na parang pasanin ng pamilya na ibinigay niya ang lahat. I-enjoy niyo na lang ang natitirang bahagi ng party, sabi ni Nena, habang inilalagay ang kanyang telepono sa kanyang bag. Sa tingin ko uwi na ako ngayon. Habang naglalakad si Nena patungo sa pintuan, narinig niya ang boses ni Faye sa likuran niya, matalim at desperado. Aling Nena, hintay. Kailangan nating mag-usap. Kailangan natin. Ngunit hindi huminto si Nena. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa bawat hakbang, naramdaman niyang mas magaan siya kaysa sa loob ng maraming taon. Kinabukasan matapos ang retirement party, gumising si Nena nang may kalinawan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Nagtimpla siya ng kape, umupo sa kanyang mesa sa kusina, at nagsimulang tumawag. Ang una ay sa kanyang abogado, si Abogada Patricia Reyes. Patricia, si Aling Nena ito. Kailangan kong mag-schedule ng meeting sa lalong madaling panahon. Tungkol ito sa utang ng mga Santos at sa iba pang mga bagay na lumabas, sabi ni Nena. Mayroon bang bagong balita sa sitwasyon ng bayad? Tanong ni Patricia. Maaari mong sabihin ganoon. Maaari mo ba akong makita ngayong hapon? Gagawa ako ng oras. Ang pangalawang tawag ay kay Mang Cardo de la Cruz, ang kanyang financial advisor. Mang Cardo, kailangan kong gawin mo ang isang kumpletong pagsusuri ng lahat ng account na konektado kay Danilo Mendoza. Mga utang kung saan siya ay nakalista bilang isang gwarantor, mga linya ng kredito, mga pamumuhunan, lahat. Gusto ko ng kumpletong larawan ng kanyang pananalapi, sabi ni Nena. Nagkaroon ng pagtigil sa kabilang linya. Aling Nena, ayos lang ba ang lahat? Iba ang tunog mo. Malapit nang magbago ang lahat. Gaano katagal mo makukuha ang impormasyong iyon? Bigyan mo ako ng 24 oras. Ang pangatlong tawag ay ang pinakamahirap. Ideal ni Nena ang numero ng kanyang anak. Alam niyang pagkatapos ng nangyari kagabi, nagbago na ang kanilang relasyon magpakailanman.
Sinagot ni Danilo sa ikaapat na ring, ang kanyang tono ay maingat. Ma, ikaw ba yan? Kumusta ka ngayon? Tanong ni Danilo. Ayos na ayos ang pakiramdam ko. Sa katunayan, mas mabuti kaysa sa matagal na panahon, sabi ni Nena, pinanatili ang kanyang boses na kaaya-aya ngunit matatag. Sana ay makapunta kayo ni Fing ngayong gabi. Mayroon tayong mga bagay na kailangan nating pag-usapan. Tungkol sa kagabi, Ma. Sobrang nalulungkot si Fi. Halos hindi siya natulog. Baka dapat tayong maghintay ng ilang araw para lumamig ang mga bagay, sabi ni Danilo. Hindi, Danilo. Ngayong gabi ng 7. Hindi ito maaaring ipagpaliban. Ibinaba ni Nena ang telepono bago pa siya makapag-argumento. Ang pulong ni Nena kay Patricia noong hapong iyon ay nagbunyag ng higit pa sa kanyang inakala. Inilatag ni Patricia ang mga dokumento ng utang ng pamilya Santos sa mesa, kasama ang ilang file na hindi pa nakikita ni Nena dati. Aling Nena, mayroon kang dapat malaman tungkol sa sitwasyon ng mga Santos. Naghahanap sila ng mga opsyon sa refinancing sa loob ng huling 6 na buwan. Kinontak nila ang 3 pribadong nagpapautang na sinusubukang pagsamahin ang kanilang mga utang, sabi ni Patricia. Naramdaman ni Nena na kumirot ang kanyang tiyan. Anong uri ng mga utang? Higit pa sa iyong utang, mayroon silang utang na humigit kumulang 300 at 40 milyon sa iba't ibang nagpapautang. Mga credit card, bayad sa mga supplier, mga lease ng kagamitan na na-default. Ginagamit nila ang iyong pera upang magbayad ng minimum sa lahat ng iba pa habang hinahayaan ang iyong utang na dumulas. Masakit ang pagtataksil, ngunit hindi ito ang pinakamasama. Naglabas si Patricia ng isa pang dokumento, ito ay may selyo ng family court. Nagsumite rin sila ng preliminary inquiry 6 na buwan na ang nakakaraan tungkol sa paghamon sa mga plano ng ari-arian. Partikular, gusto nilang maunawaan ang proseso para sa pagtatalo sa mga huling habilin kung may mga pagdududa tungkol sa kapasidad ng pag-iisip. Pakiramdam ni Nena ay umikot ang silid sa paligid niya. Kaninong huling habilin ang pinag-uusapan nila? Hindi sila nagbigay ng detalye, ngunit sa timing at konteksto, sa tingin ko ay mahuhulaan natin. Tinitigan ni Nena ang dokumento, naramdaman niyang nagsisimulang magkabit-kabit ang mga piraso ng puzzle. Iniisip nilang nawawalan ako ng kakayahan sa pag-iisip. Ang lahat ng palatandaan ay nagpapahiwatig na naghahanda sila na magtalo na. Ang inquiry ay partikular na binanggit ang mga kaso kung saan ang mga matatanda ay gumagawa ng mga desisyon sa pananalapi na hindi tugma sa kanilang kasaysayan. Tulad ng kung ang isang ordinaryong accountant ay biglang may 100 milyon upang ipautang sa isang tao. Tama. Sumandal si Nena sa kanyang upuan na sinusubukang iproseso ang impormasyon. Hindi lang nag-default ang pamilya Santos sa kanilang utang. Plano nilang magtalo na hindi siya kailanman may kakayahang magbigay ng pautang sa simula pa lang. Kung mailalabas nila na siya ay walang kakayahan sa pag-iisip noong panahong iyon, maaari nilang mawalan ng bisa ang buong kasunduan. Patricia, kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Gusto ko ng isang kumpletong psychiatric evaluation na gagawin ng pinakarespetadong neuropsychologist sa estado. Memory exams, cognitive tests, lahat. At gusto ko na nakarecord na ako mismo ang humiling ng pag-aaral na ito, na nagpapakita ng malinaw na paghusga, sabi ni Nena. Tumango si Patricia habang nagsusulat. Matalino iyan. Nagtatatag ito ng isang batayan ng iyong kakayahan at nagpapakita na ikaw ay gumagawa ng mga hakbang sa pag-iwas. Mayroon pa. Gusto kong maghanda ka ng bagong huling habilin. Isang napaka-partikular. Ginugo ni Nena ang susunod na oras sa pagdetalye ng eksaktong gusto niya. Nang gabing iyon, dumating sina Danilo at Fi sa apartment ni Nena eksaktong 7:00. Mukhang umiyak si Fi. Bahagyang nabura ang kanyang perpektong makeup. Mukhang kinakabahan si Danilo, naglalaro ng kanyang mga susi ng kotse. Pakiusap, umupo kayo, sabi ni Nena, habang tinuturo ang kanyang maliit na sala. Gusto niyo ba ng inumin? Ma, kailangan nating pag-usapan ang nangyari kagabi, agad na simula ni Danilo. Ang mga magulang ni Fi ay sobrang nalulungkot. Sabi nila, nalilito ka raw tungkol sa ilang issue sa pera, pero ayaw ka nilang ipahiya. Pinigilan siya ni Nena. Tigil! Huminto ka muna sa pagsasalita at makinig ka. Naglakad siya sa kanyang desk at kinuha ang isang folder na inihanda niya.
Narito ang mga kopya ng lahat ng dokumento ng utang sa pagitan ng mga magulang ng asawa mo at ako. Bawat pahina ay nilagdaan, notarized at legal na umiiral. Ibinigay niya ang folder kay Danilo, pinapanood ang kanyang mukha habang binubuklat niya ang mga pahina. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagdududa tungo sa pagkalito at pagkatapos ay sa unti-unting pagkaunawa. Ito ay totoo, mahinahon niyang sabi. Totoong totoo. 100 milyon na inutang 3 taon na ang nakakaraan. Tumigil sila sa pagbabayad 8 buwan na ang nakakaraan. Ang kasalukuyang halaga na utang, kasama ang interes at multa, ay 130,620,900. Sa wakas ay nagsalita si Fee, ang kanyang boses, halos pabulong. Paano ka nagkaroon ng ganoong kalaking pera? Pinaghirapan ko. Sa loob ng mahigit 30 taon ng maingat na pamumuhunan at business consulting. Habang iniisip niya na ako ay isang kaawa-awang matandang babae na halos hindi nakakaraos, nagtatayo ako ng isang financial portfolio na nagpapamukhang maliit sa mga dealership ng sasakyan ng mga magulang mo na parang isang tindahan ng palamig. Inilagay ni Danilo ang folder sa mesa, nanginginig ang kanyang mga kamay. Pero hindi mo kailanman sinabi. Palagi kang kumikilos na parang mahirap ka. Nakatira ka sa maliit na apartment na ito. Nagmamaneho ka ng lumang kotse na iyon. Dahil pinili ko. Dahil natuto ako matagal na ang nakaraan na kapag alam ng mga tao na mayaman ka, tinitingnan ka nila bilang isang mapagkukunan, hindi bilang isang tao, sabi ni Nena. Tiningnan niya ng direkta si Fee. Ang mga magulang mo ay lumapit sa akin dahil sila ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Nagmakaawa sila sa akin na tulungan sila. Sumumpa sila na sila ay magiging pungtual sa mga bayarin. Nagmakaawa sila na panatilihin itong sikreto upang protektahan ang kanilang dignidad. Sumang-ayon ako dahil inakala kong makakatulong ito sa kasal ng aking anak. Pumuti ang mukha ni Fee. Sinabi nila sa akin na nakahanap sila ng isang investor, isang negosyante na naniniwala sa kumpanya. Ako ang negosyanteng iyon, Fee. Ako ang nagligtas sa mga magulang mo mula sa pagkawala ng lahat. Ginawa kong posible para sa kanila na mapanatili ang kanilang pamumuhay, na patuloy na pondohan ang iyong mamahaling panlasa, upang manatili sa iyong social circle. Inihagod ni Danilo ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok, isang kilos na naaalala ni Nena mula sa kanyang pagkabata kapag nararamdaman niyang nalulula. Hindi ko maintindihan. Kung mayroon kang lahat ng perang ito, bakit mo hinayaan kaming mag-isip ng iba? Bakit mo ako hinayaan na mag-alala tungkol sa iyong retirement, tungkol sa iyong seguridad sa hinaharap? Dahil gusto kong mahalin mo ako kung sino ako, hindi kung ano ang mayroon ako. Gusto kong malaman na pinahahalagahan mo ang aming relasyon, hindi lamang ang aking kakayahan na lutasin ang iyong mga problema sa pera. At ngayon, tanong ni Fee, ang kanyang boses ay walang laman. Kinuha ni Nena ang kanyang telepono at ipinakita sa kanila ang isang recording app. Ngayon, alam ko kung ano ang iniisip niyo sa akin. Kagabi sa harap ng 50 tao, tinawag mo akong mapait, kaawa-awa, walang silbi. Nilinaw mo na nakikita mo ako bilang isang pasanin, isang kahihiyan. Pinatugtog niya ang isang clip mula sa audio ng gabing iyon, ang kanilang sariling mga boses na pumupuno sa maliit na sala ng malupit na salita. Napailing si Fee, naririnig ang sarili niyang tinatawag si Nena na mapait na matandang babae. Nirecord ko ang lahat, sabi ni Nena. Ang buong pag-uusap ay dokumentado. Sumandal si Danilo, ang kanyang mukha ay desperado. Ma, galit lang kami. Sinabi namin ang mga bagay na hindi namin ibig sabihin. Hindi, Danilo. Sinabi mo kung ano mismo ang gusto mong sabihin. Sinabi mo kung ano ang iniisip mo sa loob ng maraming taon. Ang paulit-ulit na sinasabi sa iyo ni Fee tungkol sa akin. Nawala akong halaga. Nawala akong mayaambag. Na ang aking presensya sa buhay niyo ay isang istorbo, sabi ni Nena. Tumayo si Nena at naglakad patungo sa bintana, tiningnan ang mga ilaw ng lungsod. Ang hindi niyo alam ay, matagal ko nang sinusuportahan ang inyong pamumuhay. Ang consulting firm na sinimulan mo, 3 sa iyong unang 5 kliyente ay mga kumpanya na inirekomenda ko sa iyo. Ang bank loan para sa iyong pagpapalawak, tahimik kong ginarantiyahan ito sa pamamagitan ng isang subsidiary company. Ang katahimikan sa likod ni Nena ay nakakabingi.
Ang bahay na tinitirhan ninyo, tinulungan ko kayong ayusin ang financing upang makatipid kayo ng daan-daang libong piso sa mga buwis at interes. Ang inyong retirement accounts, ang inyong investment portfolio, maging ang koleksyon ng alahas ni Fee. Lahat ito ay naging posible dahil sa aking payo, aking mga kontak, at aking direktang suporta sa pananalapi na hindi ninyo kailanman nalaman. Humarap si Nena sa kanila. Mukhang durog si Danilo habang si Fee ay tila nagulat. Ngunit ang talagang interesante ay ito. Patuloy ni Nena, lalong lumalamig ang kanyang boses. Ngayon, natuklasan ko na hindi lamang binaliwala ng iyong mga magulang ang kanilang utang sa akin, kundi nagpaplano rin sila na ipahayag akong walang kakayahan sa pag-iisip upang lubusang mawala ng bisa ang utang. Bumukas at sumara ang bibig ni Fee nang walang tunog. Nag-file sila ng mga katanungan sa probate court upang hamunin ang mga huling habilin at mga plano ng ari-arian. Naghahanda sila ng entablado upang magtalo na ako ay walang kakayahan sa pag-iisip ng ginawa ko ang pautang at na imposible para sa akin na magkaroon ng ganoong kalaking pera upang ipautang. Tumingin kay Nena si Danilo ng may takot. Hindi nila gagawin yan. Hindi nila magagawa yan. Ay, magagawa nila. At plano nilang gawin iyon sa tulong mo. Anong ibig mong sabihin? Kinuha ni Nena ang huling dokumento mula sa kanyang folder. Ito ay isang pahayag na inihanda ng isang pribadong investigador na kinuha ko. Ibinibigay nito ang mga detalye ng mga pag-uusap na nagkaroon ka sa mga magulang ni Fee sa loob ng huling 6 na buwan tungkol sa aking pinaghihinalaang pagbagsak ng pag-iisip at ang iyong mga alalahanin tungkol sa aking hindi regular na pag-ugali sa pera. Pumuti ang mukha ni Danilo. Hindi yan. Hindi ko kailanman sinabi na wala kang kakayahan. Nag-aalala lang ako sa iyo tungkol sa ilan sa mga desisyon na ginagawa mo. Anong mga desisyon, Danilo, tulad ng pamumuhay sa maliit na apartment na ito kung kaya mong kumuha ng mas maganda, tulad ng pagmamaneho ng lumang kotse na iyon, tulad ng hindi pagbabakasyon o pag-enjoy sa iyong retirement? Mukhang hindi ka makatuwirang naghuhoard ng pera, o marahil ay hindi mo naintindihan ang iyong sariling sitwasyon sa pananalapi, sabi ni Nena. Ang mga piraso ay nagkabit-kabit ng may nakakasira na kalinawan. Kaya, nang kailangan ng mga magulang ni Fee ng mga testigo upang suportahan ang kanilang claim na wala akong kakayahan sa pag-iisip upang makagawa ng malalaking desisyon sa pananalapi, umaasa sila sa iyong mga nag-aalalang obserbasyon bilang patunay. Hindi ko alam, bulong ni Fee. Hindi ko alam na nagpaplano sila ng ganoon. Pero alam mo ang tungkol sa utang. Hindi sa simula. Sinabi nila sa akin noong nakaraang buwan nang huminto ka sa pagsagot sa kanilang mga tawag tungkol sa mga bayarin. Sinabi nila na nalilito ka raw, na akala mo ay may utang sila sa iyo, pero lahat ay isang hindi pagkakaunawaan. Tumawa si Nena ng walang kaligayahan. 100 milyong hindi pagkakaunawaan. Sinabi nila na tumatanda ka na raw, na baka nalilito ka sa pera ng iyong kliyente sa sarili mong pera. Naghahanap sila ng paraan upang hawakan ito ng dahan-dahan nang hindi ka pinapahiya o pinapasok sa gulo. Napaka-considerate. Tumayo si Danilo mula sa kanyang upuan at nagsimulang maglakad-lakad sa silid. Ito ay nakakabaliw. Lahat ito ay ganap na nakakabaliw. Lumalabas na ang aking ina ay isang milyonarya. Ang aking mga biyenan ay mga manluloko at ang pamilya ng aking asawa ay nagpaplano na legal na sirain ka. Iyan ay isang medyo tumpak na buod. Humarap si Danilo kay Nena na may desperadong ekspresyon. Ano ang mangyayari ngayon? Tiningnan ni Nena si Danilo, naaalala kung paano niya pinayagan ang kanyang asawa na sirain siya habang siya ay nakaupo lamang. Pagkatapos ay itinulak niya ang kanyang tingin kay Fee, kasing ganda niya, mayabang, ganap na hindi handa sa mundong malapit ng bumagsak sa kanya. Ngayon, mahina niyang sabi, kayong dalawa ay matututo kung ano ang tunay na halaga ng pagtrato sa isang tao bilang itinatapon. Kinabukasan, sinimulan ni Nena na buwagin ang di nakikitang sistema na sumuporta sa buhay ng kanyang anak nang may metodikong pagkapino ng isang siruhano na nag-aalis ng tumor. Ang kanyang unang pinuntahan ay sa First National Bank, kung saan siya ay nagpapanatili ng mga relasyon sa negosyo sa loob ng mahigit 20 taon. Si E.J. Montemayor, isang senior vice president, ay binati siya ng may init na inilaan para sa mga kliyente na ang mga portfolio ay nagbibigay ng respeto.
Aling Nena, anong kasiyahan na makita ka? Kumusta ang iyong retirement party? Narinig ko na medyo engrande raw, sabi ni Jamie. Naglalahad ito, Jamie. Sa katunayan, iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Kailangan kong gumawa ng ilang pagbabago sa ilang account at linya ng kredito, sabi ni Nena. Umupo sila sa kanyang opisina na napapalibutan ng mahogany furniture at mga larawan ni Jamie, kasama ang iba't ibang lokal na personalidad. Kinuha ni Nena ang isang folder na may mga dokumento ng utang at mga kontrata ng garantiya na hindi kailanman nalaman ni Danilo na umiiral. Kailangan kong bawiin ang aking garantiya para sa credit line ng Mendoza Consulting, sabi ni Nena habang idinadaos-dos ang mga papel sa kanyang desk. Kumunot ang noo ni Jamie habang sinusuri ang mga ito. Ito ay isang malaking linya, Aling Nena. 60 milyon. Ang iyong garantiya ang nagpasyang posible ang utang na ito. Kung wala ito, ang kredito ay kailangang ayusin batay lamang sa kasalukuyang assets at cash flow ng kumpanya na maaaring hindi makakuha ng parehong mga termino o halaga. Iyan ay problema para kay Mendoza na lutasin. Maingat siyang pinanood ni Jamie na unawaan na hindi ito isang tipikal na desisyon sa negosyo. Sigurado ka ba tungkol dito? Kapag nagawa na natin ang pagbabago, walang paraan upang baliktarin ito nang hindi sinisimulan ang buong proseso muli. Ganap akong sigurado. Ang kanyang pangalawang pinuntahan ay sa Valley Investments, kung saan pinamahalaan ni Mang Cardo de la Cruz ang kanyang portfolio. Ang kanyang opisina ay mas moderno kaysa kay James na may mga glass wall, steel frames, at abstract art ang pag-uusap, gayunpaman ay kasing direkta. Handa na ang pagsusuri na iyong hiniling, sabi ni Mang Cardo, habang iniaabot sa kanya ang isang makapal na ulat. Ang sitwasyon sa pananalapi ng iyong anak ay mas marupok kaysa sa aking inakala. Binuklat ni Nena ang mga pahina at kinumpirma sa itim at puti kung ano ang kanyang pinaghihinalaan. Ang negosyo ng consulting ni Danilo ay puno ng utang na sinusuportahan ng mga credit line na ginarantiyahan niya at mga kliyente na personal niyang inirekomenda. Ang kanyang personal na pananalapi ay labis na ginagastos sa mga bayarin sa mortgage, sa isang bahay na kulang ang halaga, 2 bayad sa luxury car, at lumalaking utang sa credit card. Kung wala ang kita mula sa 3 pangunahing kliyente, ang kanyang cash flow ay magiging negatibo sa loob ng wala pang 60 araw, paliwanag ni Mang Cardo. Ang 3 kliyente ay mga kumpanya na nakatrabaho ni Nena sa loob ng maraming taon, mga negosyo na itinuro niya kay Danilo nang magsisimula pa lang siya. Nananatili sila sa kanya sa bahagi dahil sa katapatan kay Nena at sa bahagi dahil tahimik niyang susuriin ang kanyang trabaho at gagawa ng mga kinakailangang pagwawasto upang matiyak ang kanilang kasiyahan. Gusto kong kontakin mo ang Reyes Manufacturing, Hidalgo Group at Perez Logistics, sabi ni Nena. Ipapaalam sa kanila na personal kong hahawakan ang kanilang mga account mula ngayon. Nagtaas ng kilay si Mang Cardo. Iyon ay kumakatawan sa halos 60% ng kita ng Mendoza Consulting. Ganoon nga. Aling Nena, kailangan kong itanong, ayos lang ba ang lahat? Tila napakabigat ng mga hakbang na ito. Naalala ni Nena ang mga salita ni Danilo noong isang gabi, ang kanyang paghamak, ang paraan ng pagpapawalang halaga niya sa kanya bilang walang silbi. Lahat ay eksakto kung ano ang dapat, Mang Cardo. Ang kanyang ikatlong paghinto ay ang pinakamahirap. Sumang-ayon si Carmen Santos na makipagkita kay Nena para sa tanghalian sa country club, kung saan 2 araw lang bago iyon ginanap ang kanyang retirement party. Mukha si Carmen na mas matanda kaysa sa naaalala ni Nena na may mas malalim na linya sa paligid ng kanyang mga mata at ang kanyang karaniwang kahinahon ay bahagyang nasira. Aling Nena, salamat sa pagpayag na makipagkita. Sana ay maayos natin ito ng mapayapa, sabi ni Carmen. Umupo sila sa isang tahimik na mesa na tinatanaw ang golf course, ang parehong mesa kung saan tinawag ni Fee si Nena na kaawa-awa sa harap ng lahat ng kanyang mga kasamahan. Hindi pinalagpas ni Nena ang kabalintunaan. Carmen, magiging direkta ako. Alam ko ang tungkol sa mga inquiry sa probate court. Alam ko ang tungkol sa inyong mga plano na hamunin ang aking kakayahan sa pag-iisip. At alam ko na ginagamit ninyo ang pera mula sa aking pautang upang bayaran ang iba pang mga utang habang binabaliwala ang utang ninyo sa akin, sabi ni Nena. Pumuti ang mukha ni Carmen, ngunit pinanatili niya ang isang marangal na anyo. Hindi ko alam ang sinasabi mo.
Naglagay si Nena ng folder sa mesa sa pagitan nila. Narito ang mga kopya ng bawat pinansyal na galaw na ginawa ng iyong pamilya sa loob ng huling 6 na buwan, salamat sa isang napakadetalyadong forensic accountant. Gusto mo bang basahin ko ng malakas? Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Carmen habang kinukuha niya ang kanyang baso ng tubig. Paano mo nakuha iyan? Pribado ang impormasyong iyan. Hindi kung mayroon kang 100 milyong utang. Hindi ito. Naging masinsinan ang aking mga abogado. Binuksan ni Nena ang folder at nagsimulang bumasa. Marso 15, bayad sa Citibank, 1.7 milyon. Marso 18, bayad sa VG Credit, 750,000. Marso 22, bayad sa credit card ni Fee, 1.2 milyon. Sa wakas ay nasira ang kahinahon ni Carmen. Pakiusap, tigil na. Abril 3, transfer sa account ni Fee para sa kanyang European vacation, 2.4 milyon. Abril 7, bayad sa country club para sa kanyang bachelorette party, 500,000, sabi ni Nena. Tigil! Isinara niya ang folder. Bawat isa sa mga bayarin na iyon ay ginawa gamit ang pera mula sa aking pautang. Pera na ipinangako mong gagamitin upang patatagin ang iyong negosyo. Sa halip, pinopondohan mo ang pamumuhay ng iyong anak habang nagpaplano na ipahayag akong walang kakayahan sa pag-iisip upang hindi mo na kailangang bayaran ako. Tumingin si Carmen sa kanyang hindi nagalaw na salad. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Desperado kami. Mas mabilis na nalugi ang negosyo kaysa sa inakala namin. Akala namin kung magpapanatili lang kami ng pakitang tao ng kaunti pa, may magbabago. At kung hindi, hindi siya sumagot. Sisirain mo ang aking reputasyon, kwestiyonin ang aking pag-iisip, at posibleng ipahayag akong walang kakayahan upang maiwasan lang ang pagbabayad ng pera na kinuha mo ng may magandang loob, sabi ni Nena. Hindi ito dapat nangyari ng ganito. Ngunit nangyari at ngayon may mga kahihinatnan. Kinuha ni Nena ang isang formal na abiso na inihanda ni Patricia. Ito ay isang demand para sa agarang pagbabayad ng buong balance plus multa. 130.6 milyon na dapat bayaran sa loob ng 30 araw. Pumuti ang mukha ni Carmen. Wala kaming ganoong kalaking pera. Alam mong wala kami. Kung gayon, kailangan mong i-liquidate ang mga ari-arian. Ang mga dealership, ang bahay, ang yete. Narinig ko ng labis ang tungkol dito, sabi ni Nena. Pakiusap, Aling Nena, dapat may iba pang paraan. Paano kung mag-ayos tayo ng bagong plano sa pagbabayad? Carmen, mayroon kang plano sa pagbabayad. Binaliwala mo ito sa loob ng 8 buwan habang ginugol mo ang aking pera sa mga luho at nagplano na ipahayag akong walang kakayahan sa pag-iisip. Walang bagong plano. Umiiyak na si Carmen ngayon. Maskara ang gumuguhit ng madilim na linya sa kanyang mukha. Sirain tayo nito. Hindi alam ni Faye kung gaano kalala ang mga bagay. Sirain nito ang kanyang kasal ang buong buhay niya. Ang kanyang kasal ay nakabatay sa mga kasinungalingan at hiniram na pera. Marahil ay panahon na upang matuto siyang mamuhay sa tunay na mundo. Tumayo si Nena upang umalis, ngunit hinawakan ni Carmen ang kanyang braso ng desperado. Hintay, mayroon pang isa na kailangan mong malaman tungkol kay Danilo. Umupo si Nena muli, interesado sa kabila ng kanyang sarili. Pinipilit siya ni Fee sa loob ng maraming buwan, kinukumbinsi siya na nagiging unstable ka. Ni-record niya ang bawat pag-uusap na nagkaroon ka, bawat desisyon na tila kakaiba sa kanya. Nagtatayo siya ng kaso, sabi ni Carmen. Kaso para saan? Upang ipahayag kang walang kakayahan sa pag-iisip. Gusto niyang humingi si Danilo ng legal na pangangalaga sa iyong mga gawain. Pakiramdam ni Nena ay umikot ang restaurant sa paligid niya. Pangangalaga? Kinumbinsi niya si Danilo na kailangan mo ng proteksyon mula sa iyong sarili na gumagawa ka ng masasamang desisyon sa pananalapi at mayroong kailangang mamahala sa iyong pera bago mo mawala ang lahat. Napakalamig na galit ang bumalot kay Nena. Gusto niya ng kontrol sa aking mga ari-arian. Inakala niya, tulad ng lahat, na baka mayroon kang ilang milyong piso na naipon, sapat na upang pamahalaan, ngunit hindi gaanong mahalaga sa pangmatagalang panahon. At sumang-ayon si Danilo dito. Malungkot na tumango si Carmen. Mahal ka niya, Aling Nena.
Mahal ka niya talaga. Pero pinaniwala ni Faye na pinoprotektahan ka niya. Ipinakita niya sa kanya ang mga artikulo tungkol sa pang-aabuso sa pananalapi sa mga matatanda, mga kwento ng mga senior citizens na nawala ng kanilang ipon sa mga scam. Pinaniwala niya si Danilo na ang pagkontrol sa iyong pananalapi ay isang gawa ng pagmamahal. Tinitigan ni Nena ang golf course, pinoproseso ang impormasyong ito. Ang sarili niyang anak ay handang alisin ang kanyang otonomiya, tratuhin siya na parang isang bata, hindi kayang pamahalaan ang kanyang sariling mga gawain, lahat dahil kinumbinsi siya ng kanyang asawa na ito ay para sa kanyang kapakanan. Kailan ito mangyayari? Malapit na. Naghihintay si Faye ng isa pang insidente, isang bagay na maaari niyang ituro bilang patunay ng aking pagbagsak. Akala niya, ang aking retirement party ang pagkakataon. At ganoon nga, hindi ba? Ang aking pagbubunyag tungkol sa utang. Sasabihin niya na iyon ay nagpapatunay na ikaw ay nalulula, sabi ni Carmen, tumingin sa ibaba, nahihiya. Iyon ang plano. Tumayo si Nena muli, sa pagkakataong ito ay may determinasyon. Salamat sa pagsasabi sa akin ang totoo, Carmen. Hindi nito binabago ang anumang bagay tungkol sa utang. Ngunit ngayon ay naiintindihan ko na ang buong larawan. Ano ang mangyayari ngayon? Tiningnan ni Nena ang babaeng ito na nagpalaki sa kanyang manugang na sistematikong nilason ang kanyang relasyon sa kanyang anak na kumuha ng kanyang pera habang nagpaplano ng kanyang pagkasira. Ngayon ay haharapin mo ang mga kahihinatnan ng iyong mga pinili lahat kayo. Nang gabing iyon, umupo si Nena sa kanyang maliit na apartment na sinusuri ang mga pangyayari sa araw. 3 tawag na ang dumating mula kay Danilo. Lumilitaw, ang linya ng kredito ng negosyo ay nagyelo habang hinihintay ang restrukturasyon at 2 sa kanyang pinakamahalagang kliyente ay kinansela ang kanilang mga kontrata. Hinayaan niyang diretso sa voicemail ang bawat tawag. Ang ika-4 na tawag ay mula kay Faye. Ang kanyang boses ay matinis at desperado. Aling Nena, kailangan nating mag-usap. Nagkaroon ng pagkakamali sa bangko at ang aking mga magulang ay nagsasabi ng mga nakakabaliw na bagay tungkol sa mga utang at pera at nagkakaproblema si Danilo sa kanyang negosyo. Pakiusap, tawagan mo ako. Kailangan nating ayusin ito, sabi ni Fee sa voicemail. Dinelete ni Nena ang mensahe at nagsali ng isang baso ng alak. Sa labas ng kanyang bintana, kumikinang ang lungsod sa dilim na puno ng mga taong nabubuhay, gumagawa ng mga pagpili at humaharap sa mga kahihinatnan. Bukas, gagawin niya ang susunod na hakbang. Ngayong gabi, mag-enjoy siya sa katahimikan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, walang kumukuha ng anumang bagay mula sa kanya. Walang nagmamanipula sa kanya, gumagamit sa kanya, o nagpaplano ng kanyang pagbagsak. Sa wakas ay ganap siyang nasa kontrol ng kanyang buhay. At napakagaling ng pakiramdam. Nagsimula ang mga desperadong pagtatangka na makipagkasundo eksaktong 72 oras matapos i-freeze ni Nena ang linya ng kredito ni Danilo. Nasa kusina siya at naghahanda ng almusal nang marinig niya ang balisang katok sa pintuan na sinundan ng boses ni Faye na tumatawag sa kahoy. Aling Nena, pakiusap, alam kong nasa loob ka. Kailangan nating mag-usap. Napunta na ito sa labas ng kontrol, sabi ni Faye. Tinapos ni Nena ang pagpapahid ng mantikilya sa kanyang tinapay bago pumunta sa pintuan. Sa butas sa pinto, nakita niya si Faye na naglalakad ng balisa sa hallway. Ang kanyang karaniwang perpektong buhok ay magulo. Ang kanyang makeup ay nabura. Mukha siyang hindi natulog sa loob ng ilang araw. Binuksan niya ang pintuan ngunit hindi niya inanyayahan na pumasok. Hello, Faye. Mukha kang pagod. Pakiusap, sabi ni Faye, ang kanyang boses ay basag. Pakiusap, maaari ba tayong umupo at pag-usapan ito? Ito ay isang kakilakilabot na hindi pagkakaunawaan. Walang hindi pagkakaunawaan. Gusto mo bang i-play ko ang recording mula sa aking retirement party? Ang isa kung saan tinawag mo akong mapait na matandang babae. Napailing si Faye na parang sinampal siya. Nagalit lang ako. Sinabi ko ang mga bagay na hindi ko ibig sabihin. Nagsasabi ang mga tao ng mga bagay kapag emosyonal sila. Ipinapakita ng mga tao kung sino talaga sila kapag emosyonal sila. Doon nawawala ang mga maskara. Napuno ng luha ang mga mata ni Faye. At sa isang sandali, halos naawa si Nena sa kanya. Halos.
Ang mga magulang ko ay nawawala ng lahat, bulong ni Faye. Ang bangko ay nagpo-foreclose sa mga dealership. Pinag-uusapan nila ang pagbebenta ng bahay. Ang negosyo ni Danilo ay bumabagsak. Ang kanyang mga kliyente ay umaalis. Ang kanyang linya ng kredito ay nagyelo. Maaari rin kaming mawalan ng bahay. Iniisip ko na napaka-stressful niyan para sa iyo. Wala ka bang pakialam? Si Danilo ay anak mo. Wala ka bang pakialam sa ginagawa nito sa kanya? Sumandal si Nena sa frame ng pintuan, tinitignan ang batang babaeng ito na gumugol ang 3 taon sa pagtrato sa kanya na parang isang hindi maginhawang kamag-anak na pinilit niyang tiisin. Sabihin mo sa akin, Faye, noong nagpaplano kang ipahayag akong walang kakayahan sa pag-iisip, naisip mo ba kung ano ang gagawin niyan sa akin? Pumuti ang kanyang mukha. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sinabi sa akin ng iyong ina ang lahat. Ang plano ng guardianship, ang paraan ng iyong pagdokumento ng aking pag-ugali, ang pagpapaniwala sa kanya na kailangan ko ng proteksyon mula sa aking sarili. Gusto mong sakupin ang aking pananalapi at tratuhin ako na parang isang bata na hindi kayang pamahalaan ang kanyang sariling mga gawain. Bumukas at sumara ang bibig ni Faye, ngunit walang salita ang lumabas. Ang kabalintunaan ay maganda, hindi ba? Inakala mo na ako ay isang kaawa-awang matandang babae na may marahil ilang milyong piso para pamahalaan mo para sa akin. Sa halip, nalaman mo na mayroon akong sapat na pera upang tapusin ang pinansyal na katatagan ng buong pamilya mo sa isang tawag lang sa telepono. Pakiusap, sabi ni Fimuli, ngunit ang salita ay lumabas na nasasakal. Pakiusap, ano? Pakiusap, hayaan ang iyong pamilya na panatilihin ang pera na kanilang ninakaw mula sa akin. Pakiusap, magkunwari kang hindi mo ako tinrato nang may paghamak sa loob ng 3 taon. Pakiusap, baliwalain ang plano mo na alisin ang aking otonomiya. Umatras si Nena sa kanyang apartment. Ang sagot ay hindi, Faye, sa lahat ng iyon. Isinara niya ang pintuan bago pa siya makasagot, ngunit naririnig niya pa rin ang kanyang paghikbi sa kabilang panig. Pagkalipas ng 1 oras, dumating si Danilo. Mukha siyang pagod, mas matanda kaysa sa kanyang 35 taon, nakasuot ng damit na parang pinagtulugan. Pinapasok siya ni Nena sa pagkakataong ito, ngunit hindi siya nag-alok ng kape o humiling sa kanya na umupo. Ma, kailangan mong tigilan ito. Whatever point you're trying to make, I get it, you're angry and you have every right to be. Ngunit sinisira nito ang mga inosenteng tao, sabi ni Danilo. Inosenteng tao. Itinaas ni Nena ang kanyang kilay. Ang asawa mo ay nagpaplano na ipahayag akong walang kakayahan upang kontrolin ang aking pera. Ang iyong mga biyenan ay humiram ng 100 milyon mula sa akin, pagkatapos ay nagplano na i-claim na ako ay walang kakayahan sa pag-iisip upang nagawa ang pautang. Saan mo nakikita ang inosensya sa anumang ito? Inihagod ni Danilo ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok, isang kilos na napakapamilyar mula sa kanyang pagkabata. Kinurot nito ang puso ni Nena sa kabila ng lahat. Hindi ko alam ang tungkol sa anumang iyon. Sumpa, ma, wala akong ideya kung ano ang kanilang binabalak. Ngunit inakala mo na nagiging unstable ako. Tahimik siya ng matagal. Nag-aalala ako sa ilan sa iyong mga pagpipilian. Ang pamumuhay sa maliit na apartment na ito, kung kaya mong kumuha ng mas mahusay, ang pagmamaneho ng lumang kotse na iyon, ang hindi pagbabakasyon. Mukhang nagkakaproblema ka sa pamamahala ng iyong pera ng maayos. Kaya, handa kang alisin ang aking karapatang pumili. Akala ko ay pinoprotektahan kita. Mula saan? Mula sa pamumuhay sa paraang gusto kong mamuhay. Mula sa paggastos ng aking pera sa paraang nakita kong angkop. Mula sa paggawa ng mga desisyon na maaaring makasakit sa iyo sa pangmatagalang panahon, sabi ni Nena. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang lalaking ito na pinalaki niya upang maging malakas at malaya, na napakadaling namamanipula upang maniwala na ang kanyang ina ay walang kakayahan. Danilo, matagumpay akong namahala ng pera sa loob ng 30 taon. Nagtayo ako ng isang consulting business mula sa wala. Nag-ipon ako ng isang kayamanan na hindi mo man lang maisip. Gumawa ako ng mga pamumuhunan na nagpabago ng libo-libo sa milyon-milyon. At inakala mo na kailangan ko ng iyong proteksyon. Hindi ko alam ang tungkol sa anumang iyon. Hindi mo kailanman sinabi sa akin. Dahil gusto kong mahalin mo ako kung sino ako, hindi kung ano ang mayroon ako. Gusto kong maging totoo ang aming relasyon.
Basag ang boses ni Danilo. Totoo, mamahal kita. Hindi, Danilo. Mahal mo ang bersyon ko na maaari mong pakiramdam na nakahigit ka. Ang naghihirap na accountant na nangangailangan ng iyong pag-aalala at iyong kontrol. Hindi mo gusto ang matagumpay na negosyante na matagal nang sumusuporta sa iyong karera mula sa anino. Hindi totoo yan. Naglakad si Nena sa kanyang desk at kinuha ang isang folder na inihanda niya na. Narito ang mga kopya ng bawat pabor na ginawa ko para sa iyo, bawat kliyente na inirekomenda ko, bawat linya ng kredito na ginarantiyahan ko, bawat balakid na tahimik kong inalis sa iyong landas. Sa loob ng 15 taon, siniguro ko ang iyong tagumpay habang pinapayagan kang maniwala na ikaw ang gumawa ng lahat mag-isa. Kinuha ni Danilo ang folder na nanginginig ang mga kamay, binubuklat ang mga pahina ng bank statements, mga liham ng rekomendasyon, at mga kontrata ng garantiya na hindi niya kailanman nakita dati. Bakit? Bulong niya. Dahil gusto kong magkaroon ka ng kumpiyansa sa iyong sarili. Gusto kong maniwala ka sa iyong mga kakayahan, ngunit gusto ko ring protektahan ka mula sa pagkabigo, sabi ni Nena. At ngayon? Ngayon malalaman mo kung ano talaga ang kaya mong gawin nang walang tulong ko. Ma, pakiusap. Alam kong nagkamali ako, pero anak mo ako. Hindi ba may kahulugan iyon? Tiningnan ni Nena ang lalaking ito na may parehong mga mata at kanyang matigas na baba, ang sentro ng kanyang mundo sa loob ng 35 taon. Malaki ang kahulugan niyan, Danilo. Kaya napakasakit nito. Kung gayon, huwag mong gawin. Huwag mong sirain ang aking kasal, ang aking negosyo, ang buong buhay ko dahil sa isang bagay na hindi na mababawi. Hindi ako sumisira ng anuman. Hinihinto ko lang ang aking suporta. Ikaw ay isang matanda na may degree sa kolehiyo at 15 taon ng karanasan sa negosyo. Kung hindi mo kayang panatilihin ang iyong pamumuhay ng walang lihim na tulong ng iyong ina, kung gayon marahil ang pamumuhay na iyon ay hindi kailanman napapanatili. At ano ang tungkol kay Faye? Nagkamali siya, pero mahal niya ako. Buntis siya, ma. Naramdaman ni Nena na huminto ang kanyang puso. Ano? 8 linggo na siyang buntis. Kakilala lang namin kahapon. Takot na takot siya sa nangyayari sa aming pananalapi at sa kanyang mga magulang. Hindi maganda ang stress na iyon para sa sanggol. Sa isang sandali, tahimik na tahimik ang silid. Isang apo, isa pang pagkakataon sa pamilya, sa isang pagmamahal na hindi sinira ng manipulasyon at kasakiman. Pagkatapos ay naalala ni Nena si Faye na tinatawag siyang kaawa-awa at si Danilo na sinasabing siya ay walang silbi ang mga papeles ng guardianship na sana ay nag-alis sa kanya ng kanyang otonomiya. Congratulations, bulong niya. Ma, pakiusap, para sa kapakanan ng sanggol, hindi ba tayo makakahanap ng paraan upang ayusin ito? Naglakad si Nena sa bintana, tiningnan ang lungsod na naging kanyang tahanan sa loob ng maraming taon. Sa kung saan, si Jen, Carmen at Ricardo Santos ay marahil nakikipagpulong sa mga abogado sa pagkabangkarote. Sa isa pang sulok, umiiyak si Fee sa mga bank statement at mga abiso sa foreclosure. Gagawan kita ng deal, sabi ni Nena sa wakas. Nagningning ang mukha ni Danilo sa pag-asa. Buong pagbabayad ng utang ng mga Santos sa loob ng 60 araw. 130.6 milyon. Bumagsak ang kanyang mukha. Alam mong wala silang ganoong kalaking pera. Kung gayon kailangan nilang i-liquidate ang mga ari-arian, mga bahay, mga negosyo, mga pamumuhunan, mga alahas, lahat. Mawawalan sila ng lahat. Magkakaroon sila ng kanilang kalusugan at kanilang kalayaan. Iyan ay mas marami kaysa sa planong iwan nila sa akin. At ang aking negosyo. Paano ang mga garantiya na binawi mo? Ang iyong negosyo ay magtatagumpay o mabibigo sa iyong sariling kakayahan ngayon. Wala nang tulong mula sa akin. At kami? Paano ang aming relasyon? Humarap si Nena kay Danilo, kinabisa ang kanyang mga tampok na parang ito na ang huling beses na makikita niya siya. Iyon ay ganap na nakasalalay sa iyo, Danilo, kung kaya mong mahalin at respetuhin ang tunay na ako, hindi lamang ang bersyon na inakala mong kontrolado mo. Umiiyak na si Danilo ngayon. Tahimik na luha ang dumadaloy sa kanyang mukha. Hindi ko kailanman gustong kontrolin ka. Akala ko ay tinutulungan kita. Alam ko. Iyan ang nagpapahirap nito. Nang umalis siya,
Tumayo si Nena sa kanyang tahimik na apartment habang ang hapon ay nagiging gabi. Iba na ang pakiramdam ng katahimikan ngayon, hindi walang laman kundi puno ng posibilidad. Nakuha niya ang kanyang hinihingi. Respeto, pagkilala, mga kahihinatnan para sa mga nanakit sa kanya. Ngunit mas mataas ang halaga kaysa sa kanyang inakala. Isang apo ang darating at maaaring hindi niya kailanman makikilala sila. Maaaring hindi siya patawarin ang kanyang anak. Ang pamilya na inalagaan at pitrotektahan niya sa loob ng 35 taon ay bumabagsak sa paligid niya. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, walang kumukuha ng anumang bagay mula sa kanya. Walang nagmamanipula sa kanya, gumagamit sa kanya, o nagpaplano ng kanyang pagbagsak. Sa wakas ay malaya siya upang maging eksakto kung sino siya nang walang paghingi ng tawad o paliwanag. Ang tanong ay, sulit ba ang kalayaan kung ang presyo ay pagiging mag-isa? Nagsalo siya ng isang baso ng alak at pinanood ang paglubog ng araw sa lungsod. Alam na ang susunod na araw ay magdadala ng mga bagong hamon, mga bagong desisyon, mga bagong kahihinatnan. Ngunit ngayong gabi, siya ay si Aling Nena Lopez lamang, matagumpay na negosyante, milyonarya, nakaligtas, at iyon ay sapat na. 6 na buwan ang lumipas. Si Nena Lopez ay nakaupo sa kanyang opisina sa ika-15 palapag ng Sun Tower sa isang custom-tailored navy blue suit. Sa harap niya ay ang kanyang assistant, si Clara, na nagbabasa ng agenda para sa araw na iyon. Magandang umaga, Jan Lopez. Mayroon kang Peterson consultation sa 1:10, tanghalian kasama ang Economic Development Committee ng alkalde sa 12:12 at ang interview sa Forbes sa 3:13, sabi ni Clara. Salamat, Clara. May mga mensahe ba? Tanong ni Nena. Marami. Tumawag ang iyong abogado tungkol sa mga paglilitis sa pagkabangkarote ng mga Santos. Lahat ay natapos na. Kailangan ng iyong accountant na suriin ang ilang implikasyon sa buwis ng mga bagong acquisition. Nag-atubili si Clara. Tumawag ulit ang iyong anak. Ika-4 na beses na ngayong linggo. Tumango si Nena, kinuha ang tala ng hindi tinitignan. I hold ang lahat ng tawag hanggang matapos ang Peterson meeting. Ang pagbabago ay nagsimula ng dahan-dahan at pagkatapos ay lahat ng sabay-sabay. Matapos umalis si Danilo sa kanyang apartment noong araw na iyon, gumawa si Nena ng isang desisyon na nagpabago ng lahat. Hindi na niya itatago kung sino siya. Sa loob ng isang linggo, kumuha siya ng nangungunang image consultant ng lungsod, binago ang kanyang wardrobe, nagpa-professional photos, inirehistro ang Lopez Financial bilang isang full-service wealth management firm, at nagsimulang makipag-ugnayan sa network ng mga kontak na nabuo niya sa loob ng 3 dekada. Ang tugon ay agad at napakalaki. Lumilitaw, sa loob ng maraming taon ay may mga bulong-bulungan tungkol sa isang misteryosong investor na matalinong naglilipat ng pera sa likod ng mga eksena. Nang lumabas siya sa anino, pumila ang mga kliyente upang makatrabaho ang babae na tahimik na nagtayo ng isang kayamanan habang pinananatili ang pagiging maingat na kanilang pinahahalagahan. Ang kanyang unang malaking galaw ay ang kumbinsihin ang 3 family trust na may pinagsamang halaga na mahigit 50 bilyon upang ilipat ang kanilang mga portfolio sa kanyang firm. Mabilis na kumalat ang balita tulad ng apoy sa mga mayayamang bilog ng lungsod. Si Aling Nena Lopez ay ang tunay. Ang pagkabangkarote ng pamilya Santos ay mabilis at malupit. Hindi kayang matugunan ang kanyang mga hinihingi sa pagbabayad, napilitan silang i-liquidate ang lahat. Ang dealership ng sasakyan ay naibenta sa isang kakumpetensya sa mababang presyo, at ang bahay ay napunta sa pagbayad ng mga utang. Ang yete, ang koleksyon ng sining, maging ang mga alahas ni Ian Carmen. Lahat ay napunta sa subasta. Lumipat sila sa isang simpleng apartment sa kabilang panig ng bayan. Parehong kumuha ng mga trabaho na sobra ang kanilang kwalifikasyon, ngunit desperadong kailangan. Si Ricardo ay nagtrabaho bilang isang sales manager sa isang used car lot na pag-aari ng kanyang dating kakumpetensya. Si Jen Carmen ay nagtrabaho ng part-time sa isang real estate agency, nagpapakita ng mga bahay na hindi na niya kailanman matitirhan muli. Wasak na wasak si Fee. Mahirap ang pagbubuntis, na minarkahan ng stress, at ang matinding pagbabago sa kanyang sitwasyon. Nawala sa kanya ang mga designer clothes, ang spa treatments, ang pamumuhay na dati nagpapakilala sa kanya.
Ang pinakamasakit ay ang masaksihan ang kahihiyan ng kanyang mga magulang, alam na ito ay bahagyang kasalanan niya. Ang negosyo ni Danilo ay unang bumagsak nang walang suporta ni Nena, ngunit napatunayan niyang mas matatag siya kaysa sa kanyang inakala. Pinutol niya ang mga gastos, lumipat sa mas maliit na opisina, at nag-focus sa pagbuo ng tunay na relasyon sa mga kliyente sa halip na umasa sa mga referral ni Nena. Mas maraming trabaho para sa mas kaunting kita. Ngunit mas tapat. Ibinenta nila ang bahay na tinulungan ni Nena silang bilhin at lumipat sa isang 3 silid na bahay sa isang middle-class na kapitbahayan. Nagmaneho si Danilo ng segunda manong sedan sa halip na luxury car. Namili si Fee sa palengke sa halip na sa mga mamahaling mall, ngunit sila ay nakakaraos. Ipinanganak ang sanggol 3 buwan na ang nakakaraan, isang malusog na babae na pinangalanan nilang Emilia. Ang abiso ng kapanganakan ay simple, ipinadala sa koreo na may maliit na larawan. Walang magarbong party o mamahaling regalo mula sa mga lolo't lola, isang tahimik na pagtanggap lamang sa isang bagong buhay sa isang hindi tiyak na mundo. Tinitigan ni Nena ang larawan na iyon ng matagal, kinabisa ang maliliit na tampok ng kanyang apo, nagtataka kung kailan niya ito hahawakan, kung kailan niya malalaman ang kanyang tawa o aaliwin ang kanyang pag-iyak. Ang interview sa Forbes noong hapong iyon ay dapat na tungkol sa kanyang mga tagumpay sa negosyo, ngunit mas interesado ang mamamahayag sa personal na kwento. "You've become something of a legend in financial circles," sabi niya, habang nare-record ng kanyang recorder ang bawat salita. "The accountant who secretly built an empire. What made you keep it hidden for so long?" Maingat siyang nag-isip bago sumagot. "Maaga kong natutunan na nagbabago ang pananaw ng mga tao kapag alam nilang may pera ka. Nagsisimula silang tingnan ka bilang isang mapagkukunan, hindi bilang isang tao. Gusto ko na ang aking mga relasyon ay nakabatay sa kung sino ako, hindi sa kung ano ang pag-aari ko." "And did that strategy work?" Ngumiti si Nena ng malungkot. Ibinunyag nito kung ano talaga ang halaga ng aking mga relasyon. "It's been 6 months since you became estranged from your son. Do you have any regrets about how you handled the situation?" "Nagsisisi ako na kinailangan ito. Hindi ako nagsisisi na ipinagtanggol ko ang aking sarili." "What would it take for a reconciliation?" Ang tanong na iyon ay nanatili sa kanya matagal matapos ang interview. Ano ang kailangan? Isang paghingi ng tawad ang magiging simula, ngunit hindi iyon sapat. Tunay na pagbabago, tunay na respeto, pagkilala sa pinsalang nagawa. Lahat ng iyon ay nangangailangan ng oras upang lumago at mas matagal pa upang mapatunayan. Pinag-iisipan pa rin niya ito ng gabing iyon, sinusuri ang mga acquisition proposal sa kanyang luxury apartment. Sa wakas ay lumipat na siya mula sa kanyang katamtamang inuupahan. Pagkatapos ay tumawag ang doorman. "Yenv, Lopez, may isang babae rito na may sanggol. Siya raw ang inyong manugang. Papasukin ko ba?" Nag-atubili si Nena ng matagal. "Papasukin mo." Pagkalipas ng 5 minuto, binuksan niya ang pintuan upang makita si Fee sa hallway na maihawak na maliit na kulay rosas na bundle sa kanyang mga braso. Mukha siyang iba, mas mature, mas pagod, ngunit sa paano man ay mas totoo. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Nakasuot siya ng maong at sweater sa halip na designer clothes. At sa kanyang mga mata, may isang bagay na wala doon dati. Kapakumbabaan. "Hello, Aling Nena. Salamat sa pagtanggap sa akin. Pasok." Pumasok si Fee sa bagong sala ni Nena, tiningnan ang mga mamahaling muebles, ang orihinal na sining, ang mga floor-to-ceiling windows na may nakamamanghang tanawin. Ngunit mabilis na bumalik ang kanyang tingin sa sanggol sa kanyang mga braso. "Ito si Emilia," mahina niyang sabi. "Ang apo mo." Tiningnan ni Nena ang natutulog na sanggol, naramdaman niyang kumikirot ang kanyang puso sa isang pananabik na matagal niyang pinigilan. May ilong siya ni Danilo at kung ano ang mukhang kanyang baba. Ang ganda niya. Gusto-gusto mo bang hawakan siya? Nanginginig ang mga kamay ni Nena nang abutin niya ang kanyang apo. Napakagaan niya, napaka-perpekto, napaka-inosente sa lahat ng sakit at pagtataksil na nagdala sa kanila sa puntong ito. "Utang ko sa iyo ang isang paghingi ng tawad," halos pabulong na sabi ni Fee. "Hindi lang sa sinabi ko sa iyong party, kundi para sa lahat. Para sa paraan ng pagtrato ko sa iyo, para sa pagkumbinsi kay Danilo na tingnan ka bilang isang pasanin sa halip na ang pambihirang babae na ikaw."
Tiningnan ni Nena mula sa sanggol upang pag-aralan ang mukha ni Faye. Wala na ang pagmamataas, napalitan ng taos pusong pagsisisi. Ako ay spoiled, mayabang, at malupit, patuloy ni Faye. Akala ko pera at estado lang ang mahalaga. Tiningnan ko kayo ng mababa dahil akala ko mas kaunti ang mayroon ka sa akin at naramdaman kong nanganganib ako nang malaman kong mas marami ka. At ngayon naiintindihan ko kung ano ang ginawa sa iyo ng mga magulang ko, kung ano ang ginawa ko sa iyo. Sinamantala namin ang iyong kabutihang loob at ang iyong pagmamahal kay Danilo. Nagplano kaming alisin ang iyong otonomiya. Tinrato ka namin na parang itinatapon. Umiiyak na si Fing ngayon. Tahimik na luha na hindi niya sinubukang punasan. Alam kong may karapatan kang kamuhian ako. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyong kapatawaran, ngunit gusto kong malaman mo na naiintindihan ko na ngayon kung gaano ako nagkamali at gusto kong makilala mo ang iyong apo. Niyakap ni Nena nang mas mahigpit si Emilia, naamoy ang matamis na amoy ng sanggol, nararamdaman ang kanyang maliit na puso na tumitibok laban sa kanyang dibdib. Ano ang alam ni Danilo tungkol sa pagbisitang ito? Wala. Hindi niya alam na nandito ako. Akala niya hindi mo kami mapapatawad. At ano sa tingin mo? Matagal na natahimik si Faye. Sa tingin ko, patas lang iyon. Pero umaasa ako na balang araw, bibigyan mo kami ng pagkakataon na maibalik ang iyong tiwala. Mangangailangan iyon ng panahon marahil mga taon. Alam ko. At mangangailangan iyon ng tunay na pagbabago. Hindi lang salita kundi gawa patunay. Naiintindihan ko. Gumising si Emilia sa mga bisig ni Nena, gumawa ng malambot na tunog ng sanggol. Tiningnan ni Nena ang kanyang perpektong maliit na mukha at may naramdaman siyang nagbago sa loob niya. Naroon pa rin ang galit, ang sakit, ang pagtataksil. Ngunit naroon din ang pagmamahal. Hindi para kay Faye. Hindi pa, ngunit para sa inosenteng batang ito na karapat-dapat sa mas mahusay kaysa sa pamana ng sakit na nilikha ng kanyang pamilya. Hindi pa ako handa na magpatawad, sabi ni Nena sa wakas. Maaaring hindi ako kailanman magiging, ngunit handa akong pag-isipan ang posibilidad na ang mga tao ay maaaring magbago. Nagningning ang mukha ni Faye sa pag-asa. Dahan-dahan lang, babala ni Nena. May mga binabantayang pagbisita kay Emilia, family therapy kasama si Danilo, kumpletong transparency tungkol sa inyong pananalapi. At mga desisyon, at kung magkaroon man ng isa pang pagtataksil, anumang pagtatangka na manipulahin o samantalahin, tapos na ito ng tuluyan. Opo, agad niyang sagot. Opo, siguradong sigurado. At Faye, dagdag ni Nena. Hindi na ako ang dating babae na nagtatago ng kanyang mga nagawa para lang maging komportable ang iba. Hindi ko na muling ipapanggap na mas mababa ako sa kung sino ako. Kung muling bubuo tayo ng relasyong ito ay magiging ganap na katapatan tungkol sa kung sino talaga tayong lahat. Tumango si Faye, pinunasan ang kanyang mga luha. Wala na akong ibang gusto. Habang naghahanda si Faye na umalis, gumawa si Nena ng isang desisyon na ikinagulat niya pa. Faye. Lumingon si Faye nang may pag-asa. Sabihin mo kay Danilo na tawagan niya ako, hindi para humingi ng tawad o magbigay ng dahilan, kundi para pag-usapan si Emilia, ang pagiging lolo't lola, ang susunod na mangyayari. Nagningning ang ngiti ni Faye. Sige po. Salamat. Pagkaalis nila, tumayo si Nena sa kanyang magandang apartment, napapalibutan ng lahat ng simbolo ng kanyang tagumpay, hawak ang isang maliit na kulay rosas na kumot na amoy baby powder pa rin. Iba na ang pakiramdam ng katahimikan ngayon, hindi walang laman, kundi puno ng posibilidad. Natutunan niya na ang kalayaan ay hindi lang tungkol sa pagputol ng ugnayan sa mga nanakit sa kanya. Ito ay tungkol sa pagpili kung sino ang papapasukin muli sa ilalim ng anong mga kondisyon at may anong mga inaasahan. Bukas, tatawag si Danilo. Magkakaroon sila ng mahirap na pag-uusap tungkol sa tiwala at pagpapatawad at ang mahabang daan pabalik sa pagiging isang pamilya. Hindi ito magiging madali at walang garantiya. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman niya ang isang bagay na halos nakalimutan niya. Pag-asa. Kumikinang ang lungsod sa labas ng kanyang mga bintana, puno ng mga taong gumagawa ng sarili nilang mga pagpili, humaharap sa kanilang mga kahihinatnan, muling nagtatayo ng kanilang buhay. At sa kung saan sa malawak na tapestry ng karanasan ng tao, natutulog ng payapa ang kanyang apo,
nangarap ng mga pangarap ng sanggol sa isang mundo kung saan ang kanyang lola ay sa wakas ay ganap na totoo sa kanyang sarili. At iyon ay sapat na. Iyon ang lahat. Ang kwento na aming ikinukwento ay kathang-isip, ngunit ito ay batay sa ilang totoong pangyayari. Ang mga pangalan at lugar ay binago upang protektahan ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Hindi namin ito sinasabi upang manghusga, kundi sa pag-asa na may makikinig at hihinto upang mag-isip. Ilan bang ina ang nagdurusa ng tahimik sa loob ng kanilang sariling mga tahanan? Taos puso akong curious. Kung kayo ang nasa posisyon ko, ano ang gagawin ninyo? Pipiliin niyo bang manatiling tahimik upang mapanatili ang kapayapaan, o maglalakas loob kayong harapin ang lahat upang maibalik ang inyong boses? Gusto kong malaman kung ano ang iniisip ninyo dahil bawat kwento ay isang kandila na maaaring magbigay liwanag sa landas ng iba. Lubos akong naniniwala na ang tapang ang nagdadala sa atin sa mas magagandang araw. Samantala, sa end screen, iniiwan ko sa inyo ang dalawa sa mga pinakamamahal na kwento ng channel. Tinitiyak ko sa inyo na magugulat kayo. Salamat sa pananatili hanggang sa huli.